number 1 daw, leading daw sa 2025. Ito yung ito yung balitang nabasa ko kanina. Yan ang sinabi. Sabi, former President Duterte still leads 2025 senatorial survey. Yan. Former President Duterte still leads 2025 senatorial survey. Galing yan dito sa sa post ng Publicus Asia. Publicus, alam naman natin si si Maltik yan eh. So pag Maltik, alam na. Usually napapansin ko lang naman to, no. I'm not saying that they're biased, pero for the most part, siguro dahil sa sample nila or whatever, or siguro sa questions, laging merong slant sa Duterte talaga. Itong Publicus Asia. I'm not sure kung bakit. Probably because of the questions. I'm not sure. Kasi, alam niyo naman pag survey kasi may mga biases yan eh. Pero dapat talaga, sa totoong buhay, ang survey dapat walang bias. Dapat. Pero, bahala sila. Hindi ko alam kung paano nila kinukompute. Pero ito yung question. Para malaman din natin. Let's be fair kay Publicus. Ang sabi, if the May 2025 elections for senator will be held today, who among the list do you prefer? You may choose up to 12 names. So may listahan at pipili ka ng 12 doon sa listahan na iboboto mo bilang senador. Okay. Sige. Ang sabi, question number 2. Using the rating scale from 1 to 5, where 1 is no trust, 3 is moderate trust, and 5 is very high trust, how would you rate the overall trustworthiness of the following personalities? So kasama rin pala dito yung parang trust rating. So ito ngayon yung resulta. Di ba? Q4, kinumpare na sa Q4 sa Q3. Si Digong ang number 1. Diba? With 48%. 48% daw ang voting disposition kay Digong. Siya ang may pinakamalaki sa lahat ng nandun sa listahan. Hindi natin alam kung sino yung mga nasa listahan kasi ito lang yung pinapakita ni Publicus. So, hindi natin alam kung sino-sino pa yung mga nandun. Baka kasi mga latak na lang yung mga nandun. Diba? Baka kasi mga latak na lang yun eh. Kaya wala kang choice kundi piliin tong 12 na to. Hindi ko alam. Pero yun yung nakasulat dyan. Erwin Tulfo pangalawa with 44%. Hindi ganun kalaki yung lead, no? Hindi naman siya significant. Ano ba yung nito? Plus 5 minus 5, plus 3 minus 3, plus 4 minus 4. Di ko alam. Kasi ngayon, bago ka makapag-download ng survey nila, kailangan mo munang mag-register. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kutsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kutsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, dagay nyo ba account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, the Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kutsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Ganun ang kailangan gawin. So, although, regardless,
Hindi nalalayo si Erwin Tulfo, no? Sa survey. Hindi nalalayo. Bongo. Ito, magkakadikit sila halos, oh. Bongo, Tulfo, Doc Willie, tsaka Bongo. Ayos yun, ah. So, posibleng magkaroon tayo ng dalawang Tulfo sa Senado, mga kutsero, sa 2025. Ano kayang mangyayari? Ano kayang mangyayari pag may dalawang Tulfo sa Senado? Excuse me. Although between the two, mga kutsero, between Raffy Tulfo and Erwin Tulfo, mas ano ako kay Erwin Tulfo kasi mas level-headed si Erwin Tulfo kumpara kay Raffy. Si Sir Raffy, wala eh. Pilingero lang yun eh. Pilingero lang yun eh. Si Sir Raffy. Si Doc Willie, I would probably vote for Doc Willie. Actually, kung wala si VP Sara, kung walang Uniteam at walang VP Sara tumakbong Vice President, I would have voted kay Doc Willie as my Vice President. Real talk yan, ha? And that's full disclosure. I would have voted for Doc Willie for VP. Pero kung number 3 siya ngayon as a for senator, maganda. Go, go, go. Go, go, go. Diba? Gusto ko yan, si Doc Willie. Ito, mga usual names na to eh. Bongo, Amy Marcos, Bato de la Rosa, Tito Soto, o Isko Moreno. Pang ilang beses na to. Pang ilang beses na to. Actually, sa lahat ng survey, hindi nawawala si Isko. Lagi nasa top 12. Lagi yan. Sila yung mga yung mga bago-bagong potential senators. Yan, lagi. Yan, si Tulfo, si Doc Willie, si Isko, at si Duterte. Yan, lahat yan, laging nasa survey. Lagi nasa top 12. Ping Lacson, okay. Lenny Robredo, actually, alam niyo mga kotsero, sinabi ko na to sa inyo nung una pa lang, na nung natalo siya sa eleksyon, di ba, may mga gusto kumakausap sa kanya, ganto-ganto, etc., etc. Nung si Lenny, pinipilit nila o pinatatakbo nila para maging senador. Sinabi ko na sa inyo yan na kapag yan tumakbo, posible ang manalo. Posibleng manalo yan. Kung solid yung makakamping mula noong 2022 up until 2025, kung solid sila, makakapasok si Lenny for sure. Makakapasok yan. Kung solid sila. But again, it's really highly dependent doon sa highly dependent yan doon sa kung solid nga sila. Kasi yung boto niya noong 2022 election, sapat na yun eh. 16, 17 million if I'm not mistaken. Sapat na yun para maging senador. Sapat na yun. Sapat na yun. Ang pinakamababa nga daw, 'di ba, parang 16 million yata si Jinggoy Estrada noong 2022. Siya pinakamababa eh. So, 16 million yun. Kung may 17 million ka, di lamang ka na doon sa pinakamababa. Diba? So yun. Gibo Chodoro, alam nyo mga kotsero, this guy talaga, I'm not campaigning for the guy, pero I would love to, pero hindi niyo malalaman. Ayoko na kumampanya eh. Pero ito si Gibo, this guy deserves to be in the Senate. Really. Seryoso. Real talk lang. Hindi siya nanalong presidente. Hindi siya nanalong senador nitong 2022. Pero I think, dahil hindi pa siya masyadong kilala ng mga tao. Kasi tagal niya nawala eh. Nung natalo siya, nung tumakbo siyang presidente, tagal niya nawala. Tagal niya nawala sa eksena. Pero nitong 2022, bigla siyang bumalik. So ngayon, medyo may pakilala ng konti. And then, itong pakilala ng konti, mas lalo siya ngayon nakikilala dahil among all the cabinet secretaries, and siguro din kasi dahil sa posisyon niya, Department of National Defense, pagdating sa usapan ng West Philippine Sea, siya talaga ang unang-unang tumapasok sa isip ng mga tao.
So ngayon, mas kilala siya. Mas kilala siya ngayon. Kaya ako, I'm hoping this time sa 2025, if tatakbo pa siyang presidente, kung tatakbo pa siyang senador, sana ituloy niya. Sana ituloy niya. Kasi ako 100%, this will be, siguro ito lang yung endorsement na maririnig nyo sa akin. 100%, I'm certain, iboboto ko siya ulit. Boboto ko siya ulit. Noong 2022, lahat ng abogado ng Uniteam, binoto ko yun. At sila, si Roque, si Panelo, si si Gibo, si Bawal Bobo. Shucks. Oh my God. Bakit ko na what's his name again? Attorney Gadon. Ayun, sorry na agad, Attorney Gadon. Sorry. Si Attorney Gadon, yan binoto ko yan. Tsaka may isa pa na abogado rin. 5 yun lahat eh. So yun, binoto ko silang lahat. Lahat ng abogado sa Uniteam, binoto ko. Kasi they really deserve to be there. They deserve to be there. So, yun. Unfortunately, hindi si Marcoleta kasi wala na si Marcoleta nun eh. Kasama siya. Dapat. Kaso di ba nag-back out siya last minute? Kasi bumalik siya sa party list. May mahina kasi sa sa saan ba to? Mahina kasi siya sa pagka-senador eh. So, nag-withdraw. Bumalik siya sa party list. So, yun. So, let's see. Pero kung tatakbo siya for senator, I would vote for him. Si Attorney Gibo. Thank goodness. Oh, binoto ko rin si Robin. Budol ako eh. Anong problema? Ano ngayon kung binoto ko si Robin? Diba? Binoto ko si Robin. Ito yung mga budol votes ko so far. Si Loren Legarda, yan, budol vote ko yan. Saka si Robin. Ay na. Si Senator Robin. Yan yung mga budol votes ko. Pero medyo hopeful pa ako ng konti kay Senator Robin. Sana kasi kaya ko siya binoto para merong voice of charter change, of constitutional reform sa Senate. Kaso nakalimutan niya yung plataforma niya eh. Nakalimutan niya eh. Kailangan kasi na may isang makulit. Yun lang naman yung akin. Alam naman natin na ang Senate anti-charter change yan. Pero kahit yung meron lang bang makulit, yung merong spokes na mangungulit tungkol sa charter change, happy na ako doon. Kaso nakakalimot si Robin si Senator Robin. Hindi ko alam kung siguro napipressure din siya sa mga kasama niya. Hindi ko alam. Pero binoto ko siya para doon sa constitutional reform. At sana wag niya makalimutan yun. Kasi yung plataforma niya he went with it Yun yung gusto niyang mangyari. So ito yung nasa survey ng Publicus. Yan. Ito yung nasa survey ng Publicus. Sa palagay nyo, papasok ba lahat yan? Feeling ko kung tatakbo si Digong, papasok yan. Papasok yan si Digong. Tapos si Erwin Tulfo, sure yan, papasok yan. Office naman Nakakailang survey na kasi. Buti sana kung isa o dalawang survey lang, medyo 50-50 ka pa. Kaso, across all surveys, si Tulfo talaga nandun. Ito si Tulfo, si Willie Ong, tsaka si Isko. Yan ang palaging nandun. Sa lahat ng surveys na dumaan.
So most probably, yan, sigurado yan. Yan, tatlong yan, sigurado yan. Si Digong, 60-40. 60-40. 60-40 si Digong. Feeling ko may mga tao na hindi boboto sa kanya. Not because they don't like him or they don't trust him. It's simply because of his age. Yung edad lang talaga. Edad. So, yung kasi yung consideration ng iba eh. Baka ilang taon na si Digong? 70 plus? Mag-80 na siya? O 80 plus na ba? Parang 80 plus na yata eh. Plus another 6 years? Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam kung kakayanin pa niya. Although alam naman natin, si GMA kinukumbinsi siya na maging kandidato. O 77. 77 daw, sabi ni Aisha. So 77 plus 6. 77 plus 6. Plus 6 years. And hindi ko lang alam. Si GMA, pinapatakbo siya eh. Pero alam nyo, ayun mga kotsero, si Aling maliit, kaya niya pinapatakbo yan, it's not because, may mga plano siya sa buhay. Kaya ganun. So, ayun. Pero ako, eto, feeling ko yung mga 100% na papasok. Si Tulfo, si Ong, Bongo, hindi pa ako sure, 60-40 yan. Senator Amy, unfortunately, 60-40 rin yan, Senator Amy. Maraming loyalista na turn off kay Senator Amy. Real talk yan. Real talk yan. Kung nakakarating dito kay Senator Amy, tanggapin nyo na lang ang katotohanan. Maraming loyalista na turn off kay Senator Amy. So, although feeling ko mananalo din siya, di ba? Feeling ko mananalo siya. 60-40. 60% oo, 40% hindi. Simply because of that. Simply because of that. Yung, ang dating kasi sa mga loyalist, tinalikuran niya yung pamilya niya. Ganun yung dating. So, parang, syempre, di ba? Pamilya. Alam, tayo pa mga Pilipino, alam nyo mga kotsero, tayong Pilipino, ano tayo family first. Unahin mo yung pamilya mo. Unahin mo yung pamilya mo. Kahit binabatikos yung kapatid mo, kahit binabastos yan, basta sa mukha ng publiko, dapat ipagtanggol mo siya kasi pamilya mo siya. Ganun tayo mga Pilipino di ba? Mag-aaway tayo sa loob ng bahay, mumurahin mo yan, di ba? Babatok-batukan mo yan, sasabihan mo ng kung ano-ano, di ba? Sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Pero pag sa labas, hindi. Hindi ganun. Ganun tayong Pilipino. Baka maka-apekto lang yun kay Senator Amy. Baka maka-apekto yun. Kasi, what can you do about culture? Diba? Ano magagawa mo sa kultura? Kultura yun eh. Kultura yun eh. So, ewan ko lang. Bahala sila, diba? Diskartehan na lang nila yun. Dapat ma-overcome nila yun. That will be her challenge. I would think that will be her primary challenge come 2025 kung tatakbo siyang senador. Yung imahe na tinalikuran mo yung pamilya mo. So, tapos, Bato de la Rosa, makapasok to for sure. Kasi he always plays it safe. Alam nyo, si Senator Bato de la Rosa, marunong siya. Ano lang siya, medyo parang koko-loko-loko yung dating, ganun-ganun. Pero marunong siyang maglaro ng politika. Marunong siyang maglaro ng politika. Si Senator Bato. Diba? Minsan maririnig nyo, anti-China siya. Minsan maririnig nyo, pro-China siya. Depende. Diba? So, yun. At least si Senator Bato, feeling ko, mga 60-40, hindi pala 100%, mga 60-40 rin. Pero 60% mananalo to. Yun lang ang challenge dito kay Senator Bato, yung imahe nga na parang
kolokoy. Ganun nga yung ano. Ganun yung dating sa kanya, yung kolokoy image. Diba? So, it has been the challenge for him noon and it will still be his challenge moving forward. Feeling ko lang naman. Tapos, si Tito Soto, that's a shoe-in. Sure na yan si Tito Soto. Senado uli yan. 6 years uli yan, 2 term. For sure. Hindi na natin pag-uusapan yan. Ping Lacson, ganun din. Sure na yan. Sure ball na yan. Kahit hindi ko mampana yan, mananalo yan. 2 yan. Basta Senado. Mananalo yan. Pia Cayetano, I think her challenge will be her last name. Yung kapatid niya. Imagine, kung come 2025, ilan na yung magkakapatid na nasa Senado? Magkapatid na Tulpo, magkapatid na Cayetano, sino pa? May aakyat bang Binay? Parang wala naman yata. Ay, si Ejercito Estrada, oh. 3 na yun. 3 na. Oh, di ba? So, hindi ko lang alam, pero yan yung magiging challenge. I think for Senator Pia Cayetano. But I think she will win. Ang shoe-in dyan, yung mga sigurado dyan, ito na yon, si Ping Lacson, Tito Soto, Isko Moreno, Doc Willie, Erwin Tulfo, saka si Digong. Kung tatakbo sila. Sure na yan. Yung mga, yung mga hindi pa sure, ito, yung 3, si Bongo, Senator Amy, Bato de la Rosa, Leni Robredo, Gibo Chodoro, tsaka Pia Cayetano. So, Villar pa, mag-ina nga pala sila doon, di ba? Pero last term na to ng Villar, hindi ko alam kung may tatakbo na Villar. Pero last term na to ni, what's her name? Cynthia Villar. So, hindi ko alam kung tatakbo yung bunsong kapatid. Si Camille. Hindi natin alam. Pero, hindi natin alam. It happens. Di ba? Malapit ng eleksyon, mga kotsero. Ilang araw na lang. 2024 na next year. After 2024, next year, pagdating ng October, file na ng COC. Tapos, eleksyon na naman sa Mayo. Malapit. Mabilis lang yan, guys. So, I'll take a break na muna, mga kotsero. Bukas na lang din ako mag-shoutout kung kaya ko mag-live bukas. Pero mga kotsero, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jarrett YouTube channel. Okay? At pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream, guys. God bless. God bless you. See you next time. Bye.